Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At mga kapanalig, sama-sama po tayo magdiwang sa ating banal na piging. Nawa, maging matatag ang ating pananampalataya. Kahit nasa anumang balakid at anumang pagsubok, maging matatag tayo. Katulad ni Santa Cecilia, isang mabuting dalaga at martir na iniaalay ang kanyang buhay sa Panginoon. Kaya't sama-sama tayo ngayon dumulog sa Panginoon ng awa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katuwang, paunlakan mong dinggin ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, nangusap sa akin ng tinig na narinig kong nagsasalita mula sa langit. Lumapit ka sa anghel na nakatungtong sa dagat at sa lupa, at kunin mo ang hawak niyang kasulatang nakabukas. Nilapitan ko ang anghel at hiningi ang kasulatan. Ang wika niya sa akin, kunin mo't kanin ito. Mapait iyan sa sikmura, ngunit sa bibig mo'y sintamis ng pulot pukyutan. Inabot ko at kinain ang maliit na kasulatan. Matamis ngang tulad ng pulot pukyutan, ngunit nang malunok ko na'y pumait ang aking sikmura. At sinabi niya sa akin, kailangang ipahayag mong muli ang mga hula tungkol sa iba't ibang mga tao, bansa, wika, at mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na sundin yung iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot na kayamanan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusay sa akin ay umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan.
O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot yaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos humihingal ako dahil sa kasabikan, na mata mo yaong aking minimithing kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Hallelujah, hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. At mga kapanalig, alam nating lahat kung gaano ang pagpapahalaga at malasakit ng Panginoong Hesukristo sa templo o sa panahon natin ngayon sa ating simbahan, sapagkat ito ang lugar kung saan ating kinakausap, nakakaniig, at nararamdaman ang presensya ng Panginoon. Although we can feel God's presence anywhere, everywhere, anytime. Pero siyempre, kapag tayo nasa bahay dalanginan, dito tayo ay sumasamba, dito tayo ay nagdarasal ng sama-sama. Pero yun nga ang tanong, napapahalagahan ba talaga natin ang bahay dalanginan, ang tahanan ng ating pananampalataya, ang simbahan? Naalala ko noong kami ay bata, magsisimba kami. Kumain kami muna ng almusal. Pagka-almusal, kanya-kanya na kaming paligo. Sabi ng nanay ko, Oy, bago kayo magsipagbihis ha, siguraduhin yung maghuhugas muna kayo ng pinggan ng pinagkainan natin." Tumingin sa akin yung kuya ko, sabi ng kuya ko, "Maliligo ako, ikaw maghugas ng pinggan." Tumingin naman ako sa kapatid kong babae, "Det, ako ang susunod na maliligo, kaya ikaw na maghugas ng pinggan." Sabi naman ng kapatid ko, "Ako na naghugas kagabi, ako pa rin maghuhugas ngayon ng pinggan?" Ko nga. In other words, walang naghugas ng pinggan. Kaya tuloy, nang papaalis na kami, na sabi ng nanay ko, "Sandali lang, titignan ko muna, check ko muna kung may mga bukas na ilaw." So pinagpapatay mga nakasinding ilaw. And then pagdating niya sa kusina, nakita niya yung paminggalan. Walang naghugas ng pinggan. Sabi ng nanay ko bago kami umalis, "Kayo ha? Kayo, napakatamad ninyo. Di ba sinabi ko maghugas kayo ng pinggan? Ba't di kayo naghugas ng pinggan?" Sama-sama ng tingin sa akin ng kuya ko. Sabi ng kuya ko, "Babatukan kasi kita eh." Sabi ko sa'yo, ikaw eh. Sabi ko sa kapatid ng bahay, "Ikaw diba dito?" Sabi ko sa'yo, "Ikaw na." Sabi ng kapatid ko, "Ba't ako naman palagi? Ako na kagabi eh." Nagbubulungan kami. Habang nagbabiyahe kami papunta sa simbahan, nagbubulungan kami, nag-aaway kami. "Ikaw ang may kasalanan." "Ba't ako may kasalanan? Ikaw nga may kasalanan." "Diyan eh. Lagi na lang bang utusan mo kami?" "Ako ang kuya eh." "Bakit ba ikaw ang kuya? Ikaw na masusunod." Yan, so meron kaming diskusyon na nagaganap doon sa sasakyan habang kami papunta sa simbahan. Kaya pagdating sa simbahan, nakasimangot ang nanay ko sa amin. Tapos nakasimangot din kami. Di kami nagkikibuan. Tapos dati nasa isang hilerang upuan lang kami. Naghiwa-hiwalay kami ng upuan.
hiwa-hiwalay kami. Doon lang the same area, pero hiwa-hiwalay kami. Kasi ayaw namin magkatabi-tabi. Kasi nga, pero yun nga, habang nagmimisa, unti-unti nararamdaman namin yung parang hindi ako deserving. Ewan ko, pero ako sa sarili ko during that time, parang nahihiya ako sa Panginoon. Lalo na sa bahagi na sinabi na ng pari yung magbigay ng kapayapaan, sabi niya, tandaan natin paano mo tatanggapin ng Panginoon kung may galit sa iyong puso. Napaisip nga ako at nakonsyensya po ako, mga kapanalig. Kasi iniisip ko nga paano ko ba tatanggapin ng Panginoon? At paano ako makasasamba? At paano ko magagawang sumamba, magsimba, manalig, tumanggap ng katawan ni Kristo sa simbahang ito, gayong ako ay mayroong galit sa kalooban ko. Kaya, swallow your pride. Yun ang sabi ko sa sarili ko. Binati ko na yung kapatid ko, binati ko na yung kuya ko. Syempre, binati din naman nila ako. Pare-pareho pala kami ng feeling na nagigilty kami. Nag-aaway-away kami, magsisimba kami, nasa loob kami ng simbahan. Kasi, lumaki kami na ang simbahan talaga ay isang lugar na kung saan there's so much love bago ka lumuhod habang ikaw ay nasa pew, nakikinig, diriwang ng banal na misa. Sana tanungin mo ang sarili mo, karapat-dapat ba ako sa simbahang ito? At so I must forgive and I must love and I should love and I should forgive and I will love and I will forgive. Dahil iyon ang nararapat. Amen. At mga kapanalig, sama-sama tayong dumulog sa awa ng Panginoon sa tulong ng panalangin ni Santa Cecilia, nawa tayo ay kalugdan ng Diyos na mapagmahal. Sapat ang utos ng Panginoon, subalit nag-uumapaw ang kanyang awa. Manalangin tayo sa Ama ng buong pananalig sa kanyang karunungan. At itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahang Katolika, naway akayin ng kanyang mga miyembro sa daan ng katwiran at higit silang ilapit sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway matutong tumalikod sa kasalanan ng buong puso habang nanatiling masunurin sa batas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga hindi pa sumasampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos at maakay sila sa kaligtasang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, matatanda, nalulumbay at lahat ng nagdurusa, naway wag nating kaligtaang lingapin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway lumigaya sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin na sa langit, sinusuri mo ang puso ng bawat isa at alam mo ang mga nilalaman nito. Palakasin mo ang aming mga puso upang sumamba kami ng tunay at buong pusong makapaglingkod sa kapwa ang aming mga kamay sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kay mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihanda ngayon sa Santa Cecilia Ginugunita. Kasihan mo mga ito katulad ng iyong pagkalugod sa nagpakasakit na martir, sa panindigang lubos sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan, na si Santa Cecilia ay parangalan, siya'y kapanalig namin may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat mirapat mo ang kanyang matularan ng iyong anak naghain ng sariling buhay. Tulad na ganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na mapangyarihan, langit at lupa'y nabuo ng iyong kalwalhatian. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Honesto na aming Apostolic Administrator. Gayon din ang mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang isang bayan ng Diyos, dumulog tayo ngayon sa Ama sa panalangin tinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para na at mapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag namin ipahintulot sa tukso at yagyap sa lahat ng Hiniling namin kami adiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po, kapayapaan po sa bawat isa, kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo, Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay Santa Cecilia, Dalaga at Martir. Matapat na Birheng Santa Cecilia, masunuring anak ng simbahan, kaibigan at lingkod ni Kristo, patnubayan mo ang mga naglilingkod at namumuno sa aming simbahan. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga madre, mga relihiyoso at laiko. Bigyan mo kami ng lakas upang maipagpatuloy ang pagkapalaganap ng kaharian ng Diyos sa lupa. Tulungan mo kaming makibahagi sa iyong dakilang pagsinta sa Diyos sa pamumuhay ng banal at kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa hanay ng mga banal, si Santa Cecilia ay iyong pinutungan ng hiyas ng kadalisayan at tagumpay sa katatagan. Pagkalooban mo kaming tumanggap sa banal na pakikinabang na makapanaig ng buong tapang sa lahat ng kasamaan at maging dapat magkamit ng kalwalhatian sa piling mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa kaluluwa ng mga yumao. Panginoon naming Diyos, aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nanalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng aming mahal na kapatid na yumao na sa daigdig na ito at nananatiling nasa iyong mga kamay. Kunin mo po sila't bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian at pakalinisin mo ang anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Ilayo mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ng kanilang mga kaluluwa, gayon din ang kanilang espiritu, at makapiling sana nila sila ang iyong kalwalhatian, kadakila at pag-ibig na wagas. Hiniling po namin ito sa pamamagitan mo kaysa ng pagkakandili na mahal na inang si Maria at ni San Jose na patron ng mapayapang kamatayan. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. At mga kapanalig, tayo po ay mayroong Misa Triduum na nagsimula noong November 21, araw ng Huwebes, para sa dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan o Christ the King. Sa November 24 po, araw ng Linggo. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention at kaluluwa at mass sponsor o love offering, tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931, Local 129, 131 at 137. O mag-text sa 0917-631-4589 at maging Veritas Eucharistic Advocate. Hanapin lamang si Binibining Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, palalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ito ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin naman lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen.
manim de cielo prestitisti eis. Omne declamentum bensehabente. Moremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis jugite sentiamus, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinisan-nisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Salamat kay Reverend Father Len Hernandez. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.
banal